na tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili sa kanila ng 12 disipulo na tinawag niyang mga apostol. Tinawag rin niyang mga apostol. Bagamat, wala doon po si San Pablo, mga kapatid. Oo. So, ang ano naman po doon ng ating pong katunggali ngayon ay hindi pa po dumating si San Pablo. Ibig sabihin, additional apostol. Ang nangyari, no? Kung hindi pa pala doon dumating, no? Okay. Ngayon, noong namatay si Judas, pinalitan nila ayon sa mga Gawa kapitulo 1 bersikulo 22 hanggang 26 po. Ang sabi po ng mga alagad na 11 disipulo na natira, pumili tayo ng taong nakasama natin sa mahabang panahon at ito ay palit natin kay Judas, baka angkinin na naman ito ng iba. So bakit nga ba nila ito papalitan ng taong nakasama nila sa mahabang panahon? Ang tinutukoy po nila kung sino yung mga taong nakasama nila sa mahabang panahon. Tandaan po natin na ang kasama po ni Jesus is hindi lamang po 12 disipulo. Marami pa po siyang mga kasama eh. Oo. So ang naging tapat po doon sa kanya, iba, maliban po doon sa 12 disipulo ay nandoon po si Barnabas at si Matias. Bagamat hindi po sila kasali doon sa 12 disipulo na pinili ni Jesus. Ngayon, nang mamatay si Judas, nagpalabunutan si Barnabas at itong si Matias, so ang nabunot ay si Matias. Opo. So si Matias ang naging kapalit ni Judas. Kaya doon po, yung tanong natin, bakit po si Matias ang naipalit at hindi si Pablo? So naging gasto na naman po doon, wala pa po doon si Pablo. So ito ay nagpapakita po, no? Na hindi nga nagkasama sa isang henerasyon si Jesus at si San Pablo. Bago pa po niya ito sinugo, inoong sila po ay, nung si Jesus po, ay umakyat na po sa langit. So ito po ay isa pong katibayan, no po? No. Ngayon, ito po, pangalawa po sa ating kung iisa nga ba sila sa turo, kung babasahin po natin, itong nasa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 11, no? Hindi po sila magkasundo ni San Pedro. Opo, San Pedro po, talagang legit po talaga, na isa po talaga itong 12 disipulo po, no? Ayon sa mga Galacia 1, Galacia 2, 11, no? Sinaway po ni Pablo si Pedro sa harap ng lahat. So pinahiya niya po ito. Ngunit dumating si Pedro sa Antioquia, ay sumalungat ako sa kanya sa harap sapagkat siya ay mapapahamak. Okay. So, bakit po ganoon? No? Bakit po niya sinalungat yung turo ni San Pablo? Okay. So, ano po ba doon ang pinagtalunan nila at hindi nila po pinagkasunduan po ni Pablo? Ano po ba yung sinalungat niya kay San Pedro? Ayon po sa mga Gawa, Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 2, nag-away sila dahil po sa pagtutuli. Pagtuturo po ng pagtutuli, ha? Okay. Ibig sabihin, hindi sila isa sa turo ni San Pablo. Kung totoo po na apostol si Pablo, bakit sila magkakontra ng haligi ng iglesia ni San Pedro? Yun po ang katanungan po dito, mga kaibigan, no? Okay, pangapat po, no? Pangapat. Okay. Si Pablo mismo umamin na siya po ay hindi po karapat-dapat bilang apostol. Umamin po yan. No, unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 8 hanggang 9. At ang sabi, at sa kauli-ulian tulad ng isang ipinanganak nang wala sa panahon, ay napakita rin naman siya sa akin sapagkat ako ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi karapat-dapat. Tanong na naman po diyan, no? Kung kung inamin niya na siya hindi karapat-dapat bilang apostol, so bakit natin itataas ang isang taong hindi naman, umamin naman talaga na hindi siya karapat-dapat, mga kaibigan. No po? So, titingnan natin mabuti, no? Yung ating pong Ngayon, kung titingnan natin ang Ebanghelyo ni Jesus at Ebanghelyo ni Pablo, magkaiba po, mga kaibigan. So, dito natin makikita ang hindi po pagkapareho po ng turo, no? Okay. Ang Ebanghelyo po ni Pablo versus Ebanghelyo po ni Jesus. Okay. Ayon po sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 18, ang sabi po ni Jesus, huwag ninyong akalaing ako'y naparito upang pawalang bisa ang kautusan at turo ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang pawalang bisa, kung hindi ito pa rin at ganapin.
mawala man ang langit at lupa, ni isang udli tutuldok man lamang ng kaliit-lihitang bahagi ng kautusan at di mawawala ng bisa hanggat hindi maganap ang araw ng paghukom o lahat ng bagay. Sa makatuwid, pagsunod lamang po sa kautusan. Opo, yan po ang tagubilin ni Jesucristo. So ano naman po ang turo ni San Pablo? Ayon po sa Roma 6:14, no? Sapagkat ang kasalanan na hindi makakapaghari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya. So magkaiba po, no? Magkaiba po mga kaibigan. Magkaiba yung turo eh. Sabi ni Jesus, mahigpit ninyong panghawakan ng pagsunod sa kautusan. Tapos San Pablo, maliligtas ang tao ayon sa biyaya. So hindi pagsunod sa kautusan. So magkaiba po. Okay. Ngayon, sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 16, ano pong sabi? Nagamat nalalaman ng tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawa ng kautusan. So nakikita niyo yun? Kung pagsunod lamang sa kautusan, hindi ka po maliligtas ayon kay San Pablo. So iba po yung turo niya doon sa turo po ni Jesus. Opo. Tanong, sino sundin po natin dito? Si Jesus o si San Pablo? Yun ang pinakatanong po dito. Okay, babala po ni Jesus tungkol po sa mga huwad na magsidating pag-akyat po niya sa langit. Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hanggang 5. Mahanggang po yan sa 24 po ng talata. Okay, mag-ingat kayo sa na huwag kayong maliligaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi na ako ang Kristo. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Tandaan po natin mga kaibigan, si San Pablo po ang unang-unang nagsabi na nakita ko si Kristo. Opo, ayon po sa mga Gawa 9, Kapitulo 3, versikulo 5, pero 3 years after umakyat si Jesus, wala pong ibang saksi. Opo. So dito makikita po natin mga kaibigan so talaga pong magkaiba yung nila mga kaibigan, yung mga turo. So hindi po maaari na yung mga 12 disipulo ay mapunta po sa turo doon ni Jesus. Kaya nga po tinawag po silang Hawariuna sa Arabic po na words, sapagkat sila po ay tumutulong kay Jesucristo upang magpalaganap ng magandang balita at hindi sila sasalungat sa kung ano ang turo ni Jesucristo. Dahil sino man sa kanila ang sumalungat, sila po ay itatakwil o hindi kabilang po sa tinatawag ng mga Hawariuna, mga no? So iba po yung turo, no? So dito natin makikita. Opo. So mamaya kasi nga po ubusan po tayo ng oras, doon po natin tatalakayin yung pagiging saksi po, no? Pagiging saksi na ating pong naitanong po kanina. So magandang gabi po and back to you, Mr. Moderator. Yan, time. Yan. Okay. Maraming salamat at yan po nagtatapos ang unang latag ng ating kapatid na si James Santulan para sa negative dito sa debating ito. Okay, so diretso na tayo sa question and answer, bro. Okay. Pagpasensyahan nyo na kung medyo... Tanong, brother. Yes. Unang tanong, Okay, unang tanong, Brad. Ano ba ang ibig sabihin ng word o salitang apostol? Ano ang ibig sabihin ng salitang apostol? Okay, ang apostol po ay tumutulong po sa isang naitalagang sugo o propeta sa kanyang kapanahunan. Okay? So ibig sabihin, mga kahalili, sila po ay mga kahalili. Opo, so sila po ay nag-assist po ng mga turo po. Yun po ang tinatawag po na apostol. Hindi po sila maaaring sumagat po. Opo, yun po. Yun ang paniwala mo po ba na yun ang meaning ng apostol? Yun po ba? Tama po ba yun na yun ay tumutulong o the one who sent ang ibig sabihin ng apostol? Alin ang totoo? The one who sent o tumutulong? Alin ang tama doon sa dalawa? Okay, pareho pong tama naman po yung dalawa, ngunit ang pagkano ko po sa apostol, sila po ay tumutulong po sa isang sugo, no? Katulad po ng Propeta Muhammad, meron po siyang tinatawag ng mga sahaba
So hindi naman po sumasalungat yung mga sahaba sa kanyang turo. Kung ano yung narinig nila doon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din naman talaga ang itinuturo nila. Kaya nga sabi ko, sila Next po ay question, bro. nag-aalis o alili po. Next question. Okay. Sasakyan ko yung sinabi mo. Sabi mo, pag sinabing apostol, tumutulong sa mga sinugo. Si San Pablo ba kasama bang tumutulong sa mga apostol gaya ni San Pedro at nila Bernabe? Kasama siya na tumutulong? Yes or no? No. Magkasalungat nga po sila ni San Pedro eh. Sinalungat nga po San Pedro. Ayon po sa talatang binasa ko po kanina, na sinaway nga po niya si San Pablo, na si San Pablo ay nandoon sa Antioquia na nagdadawa. No? So bakit niya sinalungat? Okay, moderator, objection. Objection. Ang tanong ko, yung tumutulong, hindi ko tinatanong yung sumasalungat. No, yung Okay. binasa kasi niya kanina, yung sumasalungat daw, si San Pablo, dahil doon sa pagiging hypocrite na kumakain itong kasalan ng mga hentil nung dumating siya, nagkunwaring hindi na kumakain, no? Tapos pinasok niya rin yung pagtutuli. Kaya sila nagkasalungatan kasi dahil doon sa pagsalo ni Peter sa mga gentle at nung dumating si Paul, So, ay dun humiwalay sa na. pagsalungat ang tanong. Hindi bro. lang sa pagtutuli. Hindi So- naman yun ang tanong ko. Yung pagtulong, kasama ba ng mga apostol gaya ni San Pablo at ni San Pedro at Bernabe si San Pablo na kasama sa pangangaral ng salita ng Diyos ayon sa Biblia, kasama o hindi? Hindi po. Hindi, okay? Hindi po. Opo. Hindi po nga siya tumutulong po sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya nga po sabi ko po kanina, iba po ang turo ni San Pablo sa turo ni Jesus. Kaya nga po, kahit na po nagkakasama po sila nung panahon na yon nila San Pedro, so magkakaiba po ang kalang turo. Sasalungat po eh. So paano sila nagtutulungan? Next question, bro. Dapat Next ang question. tutulungan, hindi po lamang Okay. po- Next question. Okay. Yung talata na mga inilatag ko ayon sa Biblia, dahil ayon topic, na nagsasabing tunay siyang apostol ayon sa Biblia, mali po ba yun o tama ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia. Okay. Ayon po sa Biblia, tama naman po, ngunit ang tinitingnan natin doon kung paano po naging authentic yon, no? Kasi nga po, ang hinahanap nga natin doon kung sino ang saksi. Kasi nga po, yun pong binabasa po ninyo, yung pinapatunayan, na siya rin naman po ang nagsulat. No, kung i-compare po sa ating sarili, ako po ay magsulat na sabihin ko po na ako po ay isang presidente po dito sa Next aming lugar. question. Manila po, Next question, bro. Okay. Okay, so tanggap mo pala. Pag sinabing tunay ba, authentic ba yun o hindi? Okay, nakadepende po. Hindi, Nakadepende. categorical question at moderator objection. Okay. Pag sinabing tunay, authentic o hindi? Authentic pa Okay, no? pag Hindi. sinabing tunay, authentic. Okay, authentic nga. Ang problema nga, kung sino ang nagsasabi ng tunay. O, sino ang nagsasabi ng tunay? Kasi nga po, kung sasabihin na ako ay tunay, ako nga mismo, eh siyempre hanapin mo, sino bang sumasaksi sa iyo, Brother James? So pag walang saksi, o di kaya, kung may, na ako mo na mismo ang nagsulat, so mahirap paniwalaan. Next yun, brother. question. Kailangan mo- Next question, bro. Next question. Okay. Si Ananias ba ay saksi para siya ay hirangin bilang apostol ayon sa Biblia na ipinatong niya yung kamay na utos ni Jesucristo? Ayon sa talatang nilatag mo, kasama si Ananias ba ay tunay na saksi sa pagpapatong ng kamay na itinalaga siya ni Jesucristo ayon sa kanilang usapan? Yes or no? No, kasi nga po, ayon din naman po kay Pablo yon. No, ayon kay Pablo, ang saksi daw. Yes. So, ano dito, na ang nagsusulat naman dito talaga, ay tauhan din naman po ni San Pablo, si Lucas, di ba po? Oh, so si Lucas ay tao po ni San Pablo. So, siyempre naman, ang sasabihin niya talaga, kung paano niya iangat yung amo niya. Next question. Next question, bro. Kung ano yung nagsabi na ako ay Okay. Next question. Sino ba unang naging alagad ni si Lucas o si San Pablo? Okay. Sino? Nag-loading. Nag-post. Si San Pablo kasi, tao niya po kasi, kasi yung ibang ang sinusulat ni San Lucas, Moderator, doon objection. naman kinukuha kay San Pablo eh.
Sino Oh. ba unang Huwag na- naging disciple, alagad ni Kristo? Si Lucas ba o si San Pablo? Okay, counter objection po, no? So, yun nga po. Categorical yung question ko. Categorical. Mamaya ka na mag-counter. Sagot ka muna. Okay, si San Pablo po ang una. Okay. Okay. Si San Pablo. Okay. O, anong counter objection mo? Okay, counter objection ko po. Tanong mo kasi, sino ang nauna? San Pablo o San Lucas? Nauna si Pablo. Sa katunayan, si San Lucas, yung iba pang pinagsusulat niya, kinukuha pa rin ho niya kay San Pablo. Doon pa rin po siya nagtatanong. No? Hindi ho lingid sa ating kaalaman yan kasi nga po, nag-aaral din tayo eh. Okay, Oo. next question na. Next question. Okay. So, sabi mo, nag-aral ka. Doon sa 72 na hinirang ni Jesus, kasama ba ron si San Lucas bago hirangin si San Pablo? Kasama ba si Lucas doon sa 72? Nag-aral ka mo. Di ba, umirang pa siya ng, sabi mo, marami siyang hinirang bukod sa 12. Ayo dyan sa'yo. Doon sa 72, kasama ba ron si San Lucas bago tawagin si San Pablo? Okay, hindi po kasama. Okay, hindi po kasama, ayon po rin kay San Lucas. At makikita po natin yun ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas na hindi nga po siya kasama. Kasi nga po, kung kasama nga siya doon, hindi na dapat sabihin na nagtanong-tanong pa siya sa mga taong nakasaksi kuno sa kaganapan. So dapat eyewitness si Lucas. O so bakit nga po Next question, bro. Next question. Si Lucas si ay magkasalungat yung ano nila. Next question. Ayon sa daan sa Damasco, si Jesucristo mismo ang pumili para hirangin siyang maging apostol ng mga hintil ayon sa Gawa 9:10 and the following verse. Yes or no? Okay, yes. Ayon nga po kay San Pablo din. Ayon din nga po kay San Pablo. Pero ang tanong nga dyan, ang tanong nga po dyan, saan tayo maniniwala doon sa pagkasugo ayon doon sa Gawa 9:7 versus Gawa 22:9? Na ang kasama ni Pablo, ang iba, nung doon sa 9:7, sabi nila, hindi nila narinig ang tinig, pero nakita nila Next ang question, bro. liwanag. Next question. Okay. Next question. Hindi nila narinig ang tinig. Sino ba ang sumulat ng Acts? Si San Pablo ba o si San Lucas? Okay, San Lucas po. Oh, Okay. bakit Si San sabi mo Lucas. si San Pablo? Sabi mo Okay. kanina, moderator, objection. Sabi niya si San Pablo daw. Pero ngayon, nung tinanong ko si San Lucas na alin yung tama, si San Pablo o si San Lucas? Okay. Pa-counter Alin ang po. tama? Okay. Counter, San Lucas po, sabi ko po kanina San Lucas. Ngunit ganito, no? Okay, San Lucas. Okay, counter. No? San Lucas po, ang sumulat po niyan. Opo. So bakit nga po nagkasalungatan po yan? Kasi nga San Lucas, hindi nga kabilang doon eh. No, hindi nga kabilang doon. So tao nga siya ni San Pablo. Ang ipinagsusulat niya, doon pa niya kinukuha kay San Pablo. Okay. Yung iba. O, Okay. di ba po? Napakalino po. Okay, sige. Okay, ganito no. Nasasagot na. Nakikita naman ng moderator, nasasagot naman no. So, next question. Meron ka pang 3 minutes 27 seconds. Okay. Itong sinabi nila na, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral sa mga hintil. Kinuha ba to ni Lucas kay San Pablo o si Lucas mismo ang nagsalaysay nito? Okay, si Lucas Sabi mo, po. kinukuha. Okay. Sandali mo na. Sabi mo, kinukuha ni Lucas yung kanyang sinusulat kay San Pablo. Dito sa Gawa 9:10 tungkol sa pag-uusap ni San Ananias at ni Jesucristo, saan to galing? Kay Lucas na sinulat o kinuha ni Lucas kay San Pablo? Okay, so marahil nga ay tinanungan ni San Lucas si San Pablo. So Kay wala ako nga. Lucas o kay San Pablo? Categorical bro, categorical. Okay, kay San Pablo din kinuha ni San Lucas. Opo. Next question. Next question. Okay. Dito sa paghirang sa Gawa 9:10 kay San Pablo, nagsusulat na ba si San Pablo rito o hinihirang pa lang? Nagsusulat na ba rito si San Pablo o hinirang pa lang? Ay, nagsusulat na po. Nagsusulat na po si San Pablo. Yes, nagsusulat na po. Sa Gawa 9:10, nagsusulat na si San Pablo rito nung sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang mangaral. Pinili pa lang, hindi naman nagsusulat eh. Sabi mo nagsusulat na.
Okay, nagsusulat na po si San Pablo ayon sa salaysay ng kanyang sarili, ha? Sa kanyang sarili. Opo. So, pagdating ng siya ay pinili, so naisulat nga niya yan. Ngayon, no? So, yan naman ay kinuha rin naman ng kanyang taon ng San Lucas, kaya San Lucas na ipangalan. Ngunit kung titingnan natin, ang naisulat ni San Pablo, makikita mo, 14, Next question, no? Ang next naisulat question. niya. Diba? 14. Next So, question. nagsusulat na San Pablo. Okay. Sino nga yung sumulat ng gawa? Si San Pablo o si San Lucas? Okay, San Lucas nga ang sumulat, ngunit yung mga kapayagan, doon nga rin niya kinuha kay San Pablo. No? Yung mga nangyari, kung kaya, yung dalawa nga na talata na parehong gawa, ay magkasalungat nga eh. So, makikita mo dyan, may pinagtanungan siya, meron siyang sariling isinulat, sarili niyang opinion, at meron din siyang Next pinagtanungan. question. Next question. Magkatanungan po. Next question. Okay. Sabi mo walang saksi sa pagkakasugo kay San Pablo. Tanong, si Ananias ba at si Jesucristo ay tunay na saksi na siya hihirangin para sa mga hentil? Yes or no? No. No. Wala tayong batayan yan. No, wala tayong batayan yan kung para sa mga hintil sapagkat ang sabi po ni Jesus doon sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 24, hindi ako isinugo kung hindi sa 12 tribo ng mga anak ni Israel. So wala tayong mga hintil eh. O, hindi kabilang yung mga wala. hintil. Next question. Wala tayong- Next question, bro. Okay. Dito sa nilatag mo, isabdak ko moderator kasi dito ako kukuha ng tanong. Last question Sabi yan. mo, hindi raw Last saksi question. at hindi raw sa mga hentil. Ito ginamit mo itong talata, gagamitin ko rin. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hentil. Ayan sabi mo wala. Hari sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapauna ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Ito si Pablo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay pupunta rito. Sinugod niya ako upang himulit kang makakita upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ngayon, si San Pablo ba ay mayroong saksi kagaya ni Ananias at Jesucristo ayon sa talatang binasa ko? Yes or no? Okay, yes, merong saksi si Ananias na pareho din naman silang bulaan. Opo. Wala naman po tayong batayan doon, di ba? So, ang tinitingnan natin kung may batayan po ba. Opo. Okay. Time na, Ito bang time. Biblia ay batayan ito sa ating Time tayo tayo, o time. hindi? Time. Time. Yan. Okay. At dyan po nagtatapos ang question and answer para sa negative side. Nagkaroon yata ako ng technical problem sa aking pagla-live pero tuloy lang tayo, di bale. Repost ko na lang po. So, yan. Kel, bago ako umpisa, pwedeng hingin ko yung link kasi ilalagay ko sa aking bagong YouTube channel. Oo. Yung putol hindi naghang yung computer ko kung isa kaya hindi na i-live yung kanina. Okay lang kahit putol, putol. Okay lang yun. Maganda yun. Okay ha? Salamat. Parang nalaglag yata si James. Okay lang. Hayaan mo nalaglag. Ayun na. Buti na lang nasa lumo. Okay na. Okay. Teka lang. Una-una, Andiyan pa ba sila? andyan pa. Ayan pa, oh. Ikaw ang hindi ko nakikita. Yung oras lang ang nandito. Okay. Okay, sige Uncle. Pag Hello, nag-start game na, na. Uncle. Okay, sige. Okay, start na ako. Unang-una, dito sa ating kapatid na Muslim, sabi niya kanina, walang saksi. Ngayon si Ananias. Wala raw batayan. Pero yung talata, ginamit niya para maging batayan ng Biblia na may saksi. Malinaw, no? Kinokontra niya yung sarili niyang pamamahayan. Sabi niya, walang saksi. Sabi ko, si Ananias ba? Oo daw. Pagkatapos ngayon, walang patunay na batayan. Ito na nga, umuuna nga siya, no? Di sana unang palang dininay niya, no? Ayun niya, nagpakita. Ibig sabihin, nagpakita, may saksi, nakita eh. No? Nakakita. Dito natin makikita. At sa kanya daw, sulat daw ito ni San Pablo, no?
Tingnan natin kung si San Pablo nga ang nagsulat nito. Kung babasahin mo sa gawa, no? Kung gagawa sa magawa, uno-uno ba yun? Sabi ganun ni Lucas, mula kay Teopilo sa aking unang aklat ay isinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hindi po si San Pablo to kinuhan. No, basahin natin yung kay Lucas. Ganon din yung sinabi ni San Lucas. No? Sabi dito sa Lucas 1:1, basahin natin na ang ganda, no? Na sabi niya, nag-aral daw siya. Ewan ko kung ano, kagalang-galang na Teopilo. Marami na po ako nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kailangan isinulat ay ayon sa tinuro sa amin ng mga tao na buhat pasensya sila ay nakasaksi nito. May mga saksi, sabi mo wala. Buhat pa simula ay may mga nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari, buhat sa pasimula, binabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay. Hindi po si San Pablo diyan ka nagkamali, kapatid. So sabi mo, nag-aaral ka, hindi mo inaral itong Acts at saka yung Luke, isa lang yung author nito. Wala pa si San Pablo dyan. Sa 72, wala si San Pablo doon. At sa tinagay mong talata, sa sinulat ko rito, na doon sa Lucas 6:13, natural, wala pa si San Pablo doon. Special nga yung pagka-apostol niya sa mga hentil sa ilalagay no? Sa ilalagay kasi sa mga hentil yung sa talatang binigay mo at ang saksi ka mo si Ananias at Jesucristo. Tapos sinasabi mo walang saksi, no? Kaya itong ating mga kapatid hindi masisisi kung nagbabasa ng Bible pero taliwas ang kanilang interpretasyon sa mga talatang ginagamit nila. Even itong mga kaibigan nating mga early reports na mga Muslim kagaya ni yung mga Mupasirug, sabi dito, Surah Yasin, no? Sabi doon, na nagpapatunay na si San Pablo ay apostol. No? At ganoon din yung mga istorya na nag-narrative, no? Na katulong daw ito, no? Ayon kay sinong si Ibn Ishaq. Kasama yan ni San Pablo, no? Sabi nga dito, San Pablo at ganoon din si John at ganoon si Paul kasama. Di kabilang sa mga apostol ayon dito sa mga kinikilala niyang mga historical narrative, no? Si Yohana, si Shamon, nakasama ito ni Paulo o ni Paul, no? At sino pa, no? At itong tatlong mga apostol na ito na kinikilala rin ng inyong mga commentator na mga historian, no? So, dito natin makikita, bakit kayo hindi nyo kinikilala? Mas magagaling pa ba kayo sa mga apostol, sa mga historian nyo, no? Sabi nga ng early report ni Wahib Ibn Manavi, no? Na kasama siya, identify siya na kasama, no? Kasama ni Paul at ni John, no? Hindi nila ginagamit si Barnabas kasi sasablay sila. Ang ginagamit na si Paul at saka, si John at saka si Simon Peter, no? Na napunta sa Antioch. Yan, saksi, may kasamang saksi. Nakatulong ito ni si San Pablo, ni Simon at saka ni Paul. Ni Peter at saka ni John. Kasama ayon niya kay Wahid Ibn, no? Minaba, no? Dito natin makikita na inyong mga historian din na nagpapatunay samantalang kayo ng deny. Ganun din si Ibn Jarir al-Tabari, no? Nag-mention din nakasama to sa apostol. Yung tatlong messenger na tinutukoy doon. Dapat alam nyo yun nasa sura nyo yan, hindi nyo binabasa. Na? So, dapat alam nyo, kala ko inaaral nyo yan, nasa sura nyo, may tatlong messenger doon, no? Mamaya itatanong ko sa'yo yung sura na kung sino yung messenger na nando doon. No? Kasi ayon sa inyong mga nag-thumbs up ka na. So, patunay lang na kasama si San Pablo pala doon. Di ba? Kasama. Okay, no? Kasama siya. Apostol sa pala. Sabi.
Sabi ng tafsir ni Ibn Kathir, talks about John, Peter, and Paul as the apostles of Allah. Malinaw. So, yan, tafsir ni, ni Ibn Kathir, no? So, dito natin makikita, kayo, deny ng deny, pero yung mga scholar, mga exegetes, nagpapatunay na apostle siya. Sa mga modernong kagaya ninyo, bakit ayaw nyo kilalanin si San Pablo bilang apostle? Yung mga Bible scholar, hindi naman dinidina. Yung iba, ayaw tanggapin talaga. Pero yung ibang mga scholar talagang nag-aral at sinaliksik, talagang nasa Antioquia siya at siya ay tinawag na apostle of Allah ayon sa kanyang tafsir ni Ibn Kathir. No? So, dapat alam niya din yan. No? Mamaya, itatanong ko sa iyo kung sino yung tatlong tinutukoy sa sura na messenger. Yung una yung dalawa, dininay. Yung pangatlo, sino yon? No? Sino yon? Ayon sa tafsir ng inyong mga historian. Kung sino yon. Kasi ayon sa tafsir ng mga scholar, dito natin malalaman kung sino sa inyo ang totoong nagsasabi. Kung sino yung talagang pangatlo niya na messenger. Mamaya ko yan itatanong sa iyo. No? So, yung mga talatang nilatag ko tungkol sa pagiging apostol ni Paul na nasabi niya, pag sinabi ko bang tunay ba ay authentic? Yes, authentic, tunay. Doon pa lang, yung sinabi siya, ako isang tunay na apostol ni Kristo. Nag-yes siya pag sinabi pa lang tunay, authentic. Therefore, aminado ka na authentic pala ang pagiging apostol ni Peter. Ay, ni Paul. No? No? At hinahanap niya sa 12, gaya na sinabi ko sa iyo, nung nahinirang ang 12 apostol, wala pa si San Pablo doon. Possible na nag-aaral pa siya kay Gamaliel. No? Possible na nag-aaral pa siya kay Gamaliel. No? Kaya wala pa siya at hindi siya nahihiram. No? Kailan siya lumitaw si San Pablo during that time? Doon inuusig niya na ang mga follower ng church na itinayo ni Kristo. Doon na siya lumitaw. Una niyang naging biktima sa stone to death si San Esteban. At yung iba, kinakaladkad niya, no? During that time, doon palang lumitaw si Saulo, no? Si Saul, no? Si Saulo, doon pa lang. Pero doon sa New Testament, nahahanapin mo, wala pang Saulo doon, kaya wag kang maghanap ng Saulo doon. No? Ikaw na ang nagpatunay na wala talaga Saulo sa New Testament. Nag-umpisa ang pangalang Saulo doon sa pagkahirang at pag-persecute niya doon at pagpatay niya kay San Esteban. Noon pa lang lumitaw si Saulo. No? Doon natin makikita. Nagpakita sa harap mo, sabi pa nga doon sa ibang mga talata, nang gabing iyon tumayo sa harap ng Panginoong Hesus at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, Paul, pumunta ka sa Roma at kung paano ka nagpatotoo sa Jerusalem, magpatotoo ka sa Roma. Nakikita, nakakaharap. Tumayo sa harap niya si Jesus. Sabi mo, walang saksi. Siya nga, sabi mo, pag sinabing Apostle One who sent, si Kristo na ang nagsugo sa kanya para maging magpatunay sa mga hintil. Tinanggap mo pag sinabing Apostle One who sent, therefore, tanggap mo. Pero, ayaw mo pa rin aminin at pilit mo i-deny. Pero pag sinabing One who sent means Apostle, tanggap mo yon. Diyan ang mali yung pagkakamali. Dapat, hindi nyo tatanggapin yung meaning ng sinabi kong apostle is one who sent, paninindigan ninyo. Kaso, pagka inamin nyo, tapos i-deny ninyo, lalabas na sa dalawahan, no? Nagdadalawahan kayo. I-deny mo ng tunay, pero wag mo aangkinin na to. No? Sabi mo, yes, one who sent. Si San Pablo, one who sent to the Gentiles to proclaim the good news about Jesus Christ. Tanggap mo yan. Yun ang ibig sabihin ng apostle. One who sent apostle. No? Kaya nga, ayon sa mga tafsir nyo, apostles of Allah din yan eh. Hindi nyo lang kinikilala. Pero yung mga scholar nyo, time na po, time. Thank you. At yan po tatapos ang kalawang latag ni Melchor Manlalili ng RCC. Okay, Bro James, ready ka na ba? Meron kang 10 minutes para magtanong, bro. At kung ready ka na, yung time mo mag-start pag nagsalita ka na, bro. Okay. So, bro, tanong ko po, sabi mo kasi si San Pablo sugo sa mga hintil. Nung buhay pa po si Jesus, pinaalala nun po ba niya
binalaan niya ang kanyang mga 12 disipulo na huwag magsiparoon sa mga hintil, yes or no? Yes, sa umpisa yon. Pero sinabi niya, binawi niya yon, kahit saan kayo magpunta, no, kainin niyo ang lahat ng inyong kainin at ihain sa inyo. Kaya nga sabi niya, no, paano nagpasama ang mga hentil? Dahil sa pananampalataya ng isang ina sa kanyang anak, yon ay isang hentil. Kaya sabi niya, napakalaki ng pananampalataya niya. Umuwi ka, magaling na yung anak. Next At ganun question. din, dahil sa Next hentil question, na yan, hinahanap siya ng mga hentil. Next Kaya question. sinama niya na rin sa... Next question tayo. Okay. Okay. So, ibig sabihin, binawi ni Jesus ang kanyang sinabi na huwag kayong magsiparoon alinmang sa bayan ng mga hintil. Tama o mali? Binawi po ba niya? Hindi niya binawi, dinagdagan pa nga niya eh. Sabi niya, magsiparoon na rin kayo. Ano mang ihain sa inyo kainin. Hindi niya po binawi, dinagdagan pa. Isinama niya sa kaligtasan ang mga hentil. Sabi niya, naparito lamang ako para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Pero nakita niya na mas malalim ang pananampalataya ng mga hentil, kaya isinama niya rin ito. Kaya nga sabi niya, mayroon pa ako ibang tupa Next na wala question. sa kulungan ito, kaya dapat na ilagay natin sila Next para question, isang bro. awan na lang. Malinaw, dinagdagan Next pa question niya. na bro. Okay. Logic po na tanong, kapatid na Milchor. Halimbawa po, ikaw po ay boss. Opo, ikaw po ay boss. Meron kang tauhan na kapag inutusan mo, sabihin mo doon sa partner ko sa negosyo, ay meron ako. Oo. Tapos, pag pumunta na siya doon, ang sasabihin niya doon, hindi niya sasabihin na meron, kung hindi wala. Ano, ibibilang mo po ba siya sa mga taong tapat sa iyo o ibibilang mo siya sa taong soil sa iyo? Ibibilang ko siya sa taong sinungaling kasi tama yung sinabi ko, meron ako, binalitaan na ron, wala. So, ang may kasalanan, yung nagbalita, hindi yung mismong boss. Okay? Okay. Logic ba yun? Logic ba yun sa iyo? Okay. Logic ba yun? Next question bro. Okay. Next question. So, bro, ayon sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 17, ayon kay Jesucristo, paano po maligtas ang tao? Maaari po bang pakibasa kung meron kayong ano dyan? Sige, stop the clock, Uncle. Mateo Sige, Uncle. 19, chapter 19. Chapter 19, verse ano? Chapter 17. 19, ha? Verse 17. 17. Chapter 19, verse 17. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Anong tanong mo? Okay. So, agree ka ba na ang sabi ni Jesucristo, ang pagkaligtas ng tao ay ayon sa pagsunod sa utos? Tama ba o mali? Tama, ayon sa divine law, hindi sa Mosaic law. Okay, iba ang divine law at iba ang Mosaic law na tinatawag sa Hebrew na mitzvot. Iba ang tinatawag na divine law, yun yung Ten Commandments. Magkaiba po yun. Yung sinusukoy dito ni Kristo, yung 10 utos na divine law, hindi yung mitzvot. Okay? Next question. So, ayon po sa turo ni San Pablo, ayon po sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 9, paano po maligtas Efeso ang tao? 2, teka muna. Efeso 2, Kapitulo 8, Ano yan? versikulo 9. chapter 2, verse 8 to 9. Sabi rito, sapagkat sa biyaya ka tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang sinaman sa inyo ay wag magmapuri. Ano yung tanong mo dyan? Okay. So, alin po ang tama doon na pagkasabi ni Jesus at Pablo? Opo. Nasabi ni Jesus, ang tao ay maliligtas sa mabuti ayon sa pagsunod sa utos, kautusan. Sabi naman ni San Pablo, okay, maliligtas ang tao ayon sa biyaya at hindi sa paggawa ng mabuti. Alin po ang tama doon? Saan po tayo susunod? Teka lang, pause na time. Wala po yata si Uncle Mel. Wala po yata si Uncle Mel, baka humina ang signal.
Okay, maraming salamat sa mga nanonood dyan sa TikTok. GM Scene, si Leo, si Aaron. Yan, antayin natin si Uncle Mel. Mukhang nawala yata. Si Pati, si Ram, si Benji, si Maresa, si Sanchay. Salamat po sa lahat ng mga nanonood. At sa Facebook naman, salamat sa YouTube channel naman. Sa YouTube. Habang inaantay natin si Mel na makabalik, itry natin i-add ulit siya. Yan. Okay, dyan kay Mike Santos 2017. Yan. Welcome back, Uncle Mel. Ito na ako, Mm, kapatid. meron 6 Okay. minutes and 37 seconds. Okay. Ayan. Okay. Okay, tanong. Okay. Okay na ba, Uncle Mel? Hindi ka ba putol-putol? Naglalago yan. Okay. Parang naglalag ka yata, Uncle. Okay na ako. Okay na. Nagbalik na yung signal ko. Okay na ba ako? Naglag ba yung ano ko? Okay naman na. Okay. Ako, okay na. Signal kaya nawala. Ang naglalagyak. Ano? Ito yung kadibate natin. Then? Parang putol-putol pa yata. Try mo muna kaya i-off yung video, Uncle Mel, para ano. Putal-putal ba ako? Maglalag out muna ako tapos papasok ako. Sige, Uncle. Okay. Okay. Okay? Alright. Yan. Okay na, Uncle? Okay na yan. Okay na ako? Okay na. Okay Yan. na? Okay na? Sige. Okay. Kuya Bro James, Salamat. Okay. 6 minutes and 37 seconds, bro. Okay, so alin nga po doon yung tunay, saan po tayo doon susunod? Kay Jesucristo ba o kay Pablo? Yun po ang tanong. Kay Jesucristo, dahil si Jesucristo ay tagasunod. Si Jesucristo, si San Pablo ang kanyang tagasunod. Kaya kung ano yung sinabi ni Jesucristo kay San Pablo, walang contradiction at parehong tama yon. Yun ang sagot ko. Kasi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pagsunod sa kautosan ng 10 utos ng Diyos na divine law, ay mayroon tayong tatanggaping biyaya. Next question. Walang mali doon. Question. Okay. So agree ka ba na ayon sa Galacia 2:11 ay talagang sinuway ni San Pablo si Pedro nung sila ay nakita doon sa Antioquia? Yes or no? Okay, hindi sinuway, pinagsabihan lang. Babasahin ko kung gusto mo. Sinalangsan ngayon, sinabi niya kasi na nung kumakain si San Pedro kasama ng mga hentil. No, pati si Bernabe nga, nadala niya eh. Nung dumating si Paul, humiwalay na siya sa mga hentil at hindi na nakisalo. No? Yun ang kanyang tinutulan, yung ganon. Pero yung sabihin sa mga utos, mga aral, hindi. Hindi naman nila aral yung pagkain eh. Na wag sumali, hindi aral yun, hindi pagsalo sa pagkain ng mga hentil. Next question, bro. Dapat basahin mo mabuti yung binabasa, yung talata bago ka magkaroon ng next question na, Uncle Mel. Okay, question. Okay, kung dahil nag-agree ka, sinaway nga ni Pablo, si San Pedro, tanong, kung pareho silang apostol at gabay ng Holy Spirit, bakit sila nag-aaway sa doktrina? Ang Holy Spirit po ba ay nalilito? Yes or no? Hindi nalilito. Ikaw ang nalilito. Hindi sila nag-aaway. Kasi nga ayon niya nung pagiging ipokrito na kumakain siya, nakasama ng hentil, nung dumating si San Pablo, humiwalay na siya.
Hindi pag-aaway po iyon. Sinaway niya lang na dapat maging Hudyo at Hentil, sabi nga ng Biblia, hindi na kayo magkaiba, iisa na kayo kay Kristo. Next question, Yun po bro. yung context noon. Dapat, Next sabi mo, question. nag-aaral ka, hindi mo alam yung mga context pala ng binabasa mo. Next question na, bro. Okay, dumako tayo doon sa ginamit mo na Surah Yasin. Inaasahan ko talaga, nagagamitin ito. Sige, dumako tayo. So, Yasin 36:13. Okay, in the following surah. In the following ayah. Sige. Okay. Okay, doon po ba sa unang isinugo, dalawa, tapos pinalakas ng pangatlo? Ang tanong ko po, buhay pa po ba si Jesucristo dyan? Okay, unang-una wala na kasi si San Pablo ay hinahirang na yan, nasa langit na siya, si Jesucristo. Sila ay mga apostol ni Allah ayon sa inyong mga tafsir. No, wala pa si Kristo diyan, pero nagpapakita si Jesucristo kay San Pablo nung ito ay papupuntahin niya sa Roma. No? Bagamat nasa langit na ito, Diyos sa amin ito na makapangyarihan. Next Pero question. nung gabing iyon, tumayo sa harapan ko ang Next Panginoon. question, bro. Bagamat Okay. nasa langit, nagpapakita pa rin. Okay, doon po sa nabanggit na mga scholar ng Islam at Tabari, Ibn Jarir, Ibn Kathir, no? Meron po ba silang tafsir na yung bulos ay si Paulos ng Tarso? Meron po ba kayong may papakita? Mayroon, sabi ni Ibn Jarir al-Tabari, named the third messenger sent to the city in Surah Yasin 36:13-14 as Bulos Paul alongside Simon and John. Next question. Ayan, ha? Malinaw. Next question, bro. Si Bulus. Tafsir nila yan. Mayroon. Okay, so wala pong mababasa doon na sinabi nila na si Saulos ng Tarsus. Tama ba? O mali? Mali, ang sabi dito, Bulus, at tanggap mo si Bulus, walang iba kundi si Paul. Ikaw na mismo ang nagpatunay kanina na ang pangalan po sa Arabic ay Bulus. Kaya yung tanong mo, ikaw na rin ang sumagot. Okay, next question. Next question. At Tabari, Ibn Kathir, meron ka po bang papakita na ang sinabi nila na bulos ay si Paulos ng Paulos ng Tarsus? Yes or no? Yes, binasa ko na nga. Sabi, the third messenger, named the third messenger, sent in the city in Surah Yasin, Syria to, Syria Antioch. Tandaan natin si San Pablo nagpunta sa Antioch. Ano si San Pablo? Nagpunta sa Antioch sa Syria yon sa modern age. Sino Next daw? question. Sabi Next rito, question. alongside Simon and John. Ayan, malinaw. Okay. Okay, sabi mo, wala na si Kristo noong isinugo ang yan sa Antioch. Meron po bang nakalagay dito sa Surah Yasin na sinabi na noong nawala na si Kristo ay nagsugo pa ang Allah sa kanila? Meron po ba? Meron, kaya nga kung magbabasa ka ng mga sura, may mga apostles of Allah dyan na kanyang sinugo no? Gusto mo, magbabasa ako ng Quran na may mga apostles of Allah na sinugo pa, kahit wala na si Kristo? Gusto mo? Babasa ako. Ha? Okay. Babasa ako. Hindi, babasa ako. Next question. Gusto mo? Okay, next question. Okay. Next question. Sa Surah Yasin, ang tanong ko, may mababasa ka ba dyan na nung mawala si Jesus ay nagsugo pa ang Allah na sinugo pa ng Allah ang mga Hawariyon doon sa kasama si Pablo? Yes or no? Yes, gaya nga ng sinabi mo, kagaya ni Barnabas, no? Na kagaya ng paniniwala niya na si Paul. Si Peter, nakarating yan sa Antioch, meron, ayon din sa tafsir ninyo, na babasahin ko ulit. Some early exegetes and historians like Ibn Ishaq in his Sirah recorded traditional report from early generation
Nataliim or Hudyo-Christian background Israeliyat naming the apostle of Jesus Time na po. as Time? Shamon, Yohanan, and Bulos. Yan, Ayan, time. malinaw. Time. At dyan po nagtatapos ang question and answer para sa ating affirmative side, si Melchor Manalili. Okay. So, ang ganda ng tanungan, ang ganda, saya. Ang dami kami natutunan. At diretso na tayo sa ating latag ng negative, second latag ng negative side na si Brother James Antolan. So James, Okay. pag nag-start ka na, time mo mag-start na bro. Okay, bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, no? So mga kapatid, kung makikita niyo po, ang ating pong kapatid, no, siya po mismo ay para po bang iniiba po, no, yung mga ano ng Biblia. Opo, so sinabi lamang po natin na tayo nag-aaral, hindi naman po natin ipinagyabang na tayo po ay talagang ano po, no, eksperto po sa mga ganyan, pero nag-aaral pa lang, pinag-aaralan hanggang sa ngayon. Opo. Ngayon po mga kapatid, no, doon po kasi sa unang-una, doon po kasi sa usapin, doon po sa mga Gawa 9, versikulo 7 hanggang doon po sa 22, no, ng Gawa, doon po tayo magkakaroon ng kumbaga, hindi agam-agam na hindi natin pwedeng panghawakan. Opo. Bakit? Sapagkat doon sa talatang 9, ang sabi nga doon, naroon na yung mga kasama ni Pablo ay nasubasob sila. So narinig nilang tinig pero wala silang nakitang anuman. Doon naman po sa isa, si Pablo lang nasubasob, bagamat yung mga kasama niya, meron silang nakita, pero wala naman silang narinig, no? So, saan tayo doon? Doon sa may narinig at may nakita o doon sa walang narinig at pero walang nakita, di ba? So, makikita natin doon, magkaiba talaga. Ang pagkasugo naman kay Pablo, no? Ito po, mga kapatid, ay kinupya lamang. Oo. Sapagkat yung sinasabi na para kang sumikat sa tulis, ayon ay historya ng isa pong mga pagano, Diyos-Diyosan ng mga pagano, mga kapatid, no? Na sumuway yung isa sa kanyang Panginoon. Kaya sinabi ng kanyang Panginoon, para kang sumikat sa tulis. Kaya yun ang kinopya at doon nilalagay. Ang tanong, kung si San Lucas ang nagsulat noon, oo, si San Lucas sumulat ng Gawa, bakit hindi magiging authentic? No po. Kasi nga po, mismo nga po si Lucas binasa rin nga po, no, ng ating pong kapatid doon po sa Lucas 1:1 hanggang 3 po, ang sabi nga dito ni San Lucas, no, kagalang-galang na Teopilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. No, ang kanilang sinulat ay ayon sa sinasabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat pasimula at nangaral ng salita. So kita mo, ang kaniyang ipinagsusulat ay doon daw niya kinuha sa mga taong nakasaksi. Wala naman siyang binanggit kung sino yung mga tao na. Ibig sabihin, hindi siya po eyewitness. Dapat eyewitness, yun ang hinahanap natin, mga kapatid. No? Ngayon, doon tayo sa pagtanong ko sa kanya, na si Jesus ba ay nagsugo ng kanyang mga disipulo sa mga hintil? Sabi niya, yes, nagsugo. Oo. At yun daw si Pablo, pambihira naman, kung babasahin nga natin sa Biblia, doon po sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 6, ang sabi ni Jesucristo sa kanyang mga disipulo, ang 12 ito ay sinugo at pinagtagubilinan ni Jesucristo. Hindi lang pinag-utusan, pinagtagubilinan pa. Huwag kayong magsiparoon sa alinmang daan ng mga Samaria o sa bayan ng mga hintil. Bagkus hanapin ninyo ang mga tupang nangwaglit ng anak, no, ni Israel. Bakit? Doon lamang sa anak ni Israel. Mateo 15 versikulo 24, hindi ako isinugo kung hindi sa mga anak ni Israel lamang. Yung words na lamang, period, lamang, susugo pa ba ng iba doon?
Kung titingnan natin sa talata ng Juan, versikulo 30, 5:30, wala akong magagawa sa aking sarili. Kita mo yun, walang magagawa sa kanyang sarili. Tapos pag-akyat sa langit, doon na naman siya, di ba? Ngayon, dapat sa isang apostol, kung si Pablo ay talagang tunay na apostol, so dapat, pag sa araw ng paghuhukom, ay makikita na mayroon din siyang pamayanan na siya mismo ang sasaksi sapagkat wala na dito si Jesucristo. Kung ganoon, ang totoo talaga na istorya. Ang problema niyan, hindi kabilang ang mga hintil sa hukuman ni Jesucristo kasamang kanyang 12 disipulo, ayon din sa Biblia. Diba? Mateo 19, versikulo 28, ang sabi ni Jesucristo, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na anak ng tao sa kanyang maringal na trono, kayong 12 sumunod sa akin, ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman. Ano, kabilang ba doon ng mga hintil? Hindi. Ang 12 anak, 12 tribo na anak ni Israel, nandoon lamang siya sa 12 tribo. Kasi nga, sinabi niya nga mismo sa Mateo 15, versikulo 24, hindi ako isinugo kung hindi sa mga anak ni Israel lamang. Mismo nga yung babae sunod ng sunod. Pinilit lamang siya. Kasi nga, hindi nga yung tabi ng 12 tribo. Kaya nga sinabi ni Jesucristo, hindi ako pwede dyan manggamot, sabi niya, kasi nga hindi ako isinugo sa ibang mga lahi. Isinugo lamang ako sa 12 tribo. Kita mo yun? So paano tayo maniniwala na ganun? Diba? Okay, pumunta tayo doon sa Surah Yasin. Mga kapatid, ang sabi po, wala na raw si Jesucristo. No? Ang mga hawaryon, nung utusan sila na pumunta sila dyan sa Antioquia, kasama na buhay pa po si Jesucristo. No, buhay pa po. Sapagkat kung babasahin mo po sa aya ng 28 ng Surah Yasin, chapter 36, ang sabi po dito, no? At hindi na kami nagsugo pa sa kanyang pamayanan, pagkaraan niya, na sino mang sugo mula sa kalangitan, gayon din ito ay hindi na kailangan sa amin na muling gawin pa. Bakit? Ipinagpapatay yung mga sugo doon eh. Kaya nga si Jesucristo at ang kanyang ina, wala silang address kung saan-saan sila napapadpad. Yung si Samon at si Yohanna, yung bulos na yun, kahit saan kang tumingin, sa mga tafsir ni Ibn Kathir at Tabari, Ibn Jarir, napakarami at Al-Qurtubi, no, wala silang maipakita kung sino yung bulos na yun, bagamat ang sinasabi nila, yung Samon, bulos, at yung si Yohanna ay kabilang sa mga hawaryuna ni Jesucristo. So ilan ang hawaryuna na tinatawag? Ang hawaryon ay 12 disipulo. Kabilang ba doon si Pablo? Hindi. So paano doon mapunta si San Pablo, no? Si San Pablo ipinanganak sa Tarso 5 CA, namatay 67 CA, pambihira, napakalayo ng agwat. Sa panahon na yon, naroon pa si Jesucristo ng suguin noon. Kaya sinabi doon sa aya 28, noong pagpapatay nilang mga na ito, sugo na ito, hindi na kami nagsugo pa sa kanila, sa kanilang pamayanan. Wala na ngang lumitaw na sugo na nanggaling sa Israel, mula pa sa layo ng Israel eh. Kasi nga, pinagpapatay nila kung sinong susuguin sa kanila. Si Pablo ba? Ano bang ginagawa? Pinapatay nga yung mga sinusugo din eh. Yung mga hawaryon. Diba? Inusig niya yung mga disipulo. Bago siya nag-claim na siya ay apostol. Hindi po pinapatay si Pablo, bagkus siya ang pumapatay ng mga disipulo. Kabilang po siya doon. Kaya yung bulos na yan, wala kang mababasa sa mga tafsir na sinabi nila na paulos ng Tarso. Hindi po sinabi doon. Bagkus yung bulos na yon, ang sinabi lamang ng mga scholar, no? Si Dr. Gali Abul Ala Maududi, Dr. Si Musin Khan, no? Sinabi lang si Yusuf Ali. Napakarami. Nagsabi niyan na yung bulos ay kabilang sa hawaryuna, 12 disipulo. Hindi nila pinangalanan kung sino yan, basta bulos. Ang sinabi nila, hindi nila sinabi
na si Paulos. Bakit? Sino bang nagsabi na i-translate lamang yung pangalan na Bulos na si Paulos ng Tarso? Ang problema, hindi nga magkatugma. Oo. Kasi nga doon nga tayo sa year, kung buhay pa ba si Jesucristo, nung buhay pa si Jesucristo, wala pa si San Pablo. Di ba? Ngayon, doon tayo sa authentic. Sabi niya, umamin daw ako kasi nga sinabi ko, authentic talagang authentic. Bakit? Anong strategy doon? Pag sinabing tunay, authentic talaga. Kayo lang talaga hindi tumatanggap ng authentic. No? 1 Kapitulo 17, versikulo 3. Sabi ni Jesucristo, ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka ng nag-isang tunay na Diyos, authentic. Kayo lang hindi naniwala. Ibig sabihin kami naniniwala kami sa tunay kasi nga authentic kayo, hindi kayo naniniwala. O di ba? O. Napaka-simple. Kung ganon. Ibig sabihin kayo, ikaw rin ang lumabag sa authentic na tunay. Okay. At yan po, nagtatapos ang latag ni Father James Santolan. Okay, maraming salamat bro. At ako na tayo sa question and answer bro. Okay, una kong tanong. Yung salitang pangalang Bulos, ano ang translation yon? Okay. Ang translation nun po, ang Bulos nulon, ay pulos. Opo. Hindi. Pulos. Pero, okay, teka muna, objection moderator. Objection. Ano ang translation? Hindi ko tinatawag yung translation ng Bulos. Arabic yan eh. Translation bro. Sige. Sa English. Translate mo yung Bulos sa English. Arabic yan, translate mo. Ano? Okay, sa English, pag i-translate mo yan, pulos. Okay? Okay. Pulos. Okay? Ang problema nga, hindi nga sinabi na Paulos ng Tarso. Kung titingnan natin, okay, kasi nga ang pangalan po ng tao hindi naman po isa eh, magkasabay-sabay po. Next question. Next question. Okay. Noon po year. Tanggap mo, moderator, tanggap mo yung salitang Pulos of Paul sa Arabic ay bulos, yes or no? Okay, yes, tanggap ko. Pero hindi naman po sinabi na si Paulos ng Tarso. Kasi nga, kung titingnan na natin, hindi nga magkatugma doon sa oras sa bakit? Kasi nga, buhay pa po si Jesucristo nung suguin yung dalawa doon, si Yohanna at Next question bro. Next question. Next question. Doon sa surah 36:13 to 14, mayroon dong pangatlong messenger. Ano ang pangalan ng tatlong messenger na binabanggit doon at pangalanan mo? Sa English. Okay. Ang ano ko lamang doon sa English, hindi po tayo magano ng English kasi nga po Arabic hindi. Moderator, objection. Okay. No? Objection, bro. Ang tinatanong ko sa English, kasi sa Arabic, ang pangalan doon ay Shamon, yung Peter. At yung Yohana, yun yung John. Okay. Tanong ko, doon sa pangatlong apostles na sinasabi sa Surah Yasin, ano ang pangalan nun sa English, hindi sa Arabic sa English ba? Salita. English. Okay, sabi ko nga kanina, Pulos. Pero hindi ko English sinabi nga, Paulos ng pangalanan mo nga Tarso. yung tatlo. Pangalanan mo yung tatlo. Okay. Bro, Yun nga, pambihira. balik yung 20 seconds mo, bro. Balik yung 20 seconds. Sige, Okay. bro. Yung tatlo na yun na sinasabi, si Pedro, okay, at si Juan. Okay, si Juan. Yung isa naman, sinasabi si Bulos, no, ay si Pulos. Pero hindi naman sinabi na Paulos ng Tarso. Kasi nga, kung titingnan natin yung year, kapatid, titingnan natin yung year, nandoon pa si Jesucristo, nandoon pa. Next question, bro. Next Nandoon question. pa si Jesucristo. Okay. Yung bulos na to, nakarating ba ito sa Antioquia? Ayon sa tafsir nyo, yes or no? Yes, nakarating nga sa Antioquia. Pero ang ginawa niya,
nakarating siya sa Antioquia, ayon na sa Biblia ninyo, sinalungat niya, sinaway niya yung Pedro. So, di ba? Okay. Okay. Yung bulos na ito, na Paulus ayon sa iyo or Paul, nakarating sa Antioquia, ayon sa Biblia, si Paul ba nakarating sa Antioquia? Yes or no? Yes, nakarating niya sa Antioquia. Pero walang problema doon sa pagkarating niya sa Antioquia. Ang problema nga doon, si Pablo ba talaga yun? Yun ang tanong. Kasi nga kung titingnan natin yung merely, hindi talagang magkaiba kasi nga buhay pa nga si Jesucristo sa time na yon. Si Pablo, wala na si Jesucristo sa daigdig bago siya nag-claim na Next apostol. question, bro. Yun ang Next tanong question. doon. Next question. Okay. Sabi mo, yung pulos dito nakarating sa Antioquia at yung Paul doon sa Biblia nakarating sa Antioquia. Parehas ba o hindi? Okay, hindi Parehas magkapareho yung na ano Hindi, yun. tinatanong ko, parehas o hindi na nakarating? Hindi. 20 seconds po. 20 seconds. Sige. Ulitin ko, moderator objection, moderator Okay. Sabi niya kanina, yung bulos daw rito, tinanong ko, at saka yung, yung Simon, at saka yung si John nakarating sa Antioch, pati yung pulos or bulos. Tapos, tinanong ko rin, ayon sa Biblia, nakarating din sa Antioquia, yung Paul na nasa Bible. Tinanong ko, parehas ba si Pulos at si Paul na nakarating sa Antioquia? Ayon sa sura at sa talata ng Biblia, parehas? Yes or no? Yes, pareho. Nakarating nga sila. Ang tanong nga doon, iisa ba yung Bulos at Paulos na kiniklaim mo? Kung titingnan natin yung yearly, kapatid, hindi nga pwede na siya yun. Bakit? Kasi nga, 5 si pinanganak, 67 si pinanganak, sa time na isinugo sa Antioquia, sina Pedro at Juan, nandoon pa si Jesucristo. Next question, bro. Okay. Anong taon pinanganak si San Pablo? Anong taon pinanganak? Okay, 5 CA? 5 CA. Okay. Tanong, ano ba ang nationality ni Bulos dito na tinutukoy? 5 CA? 5 CA. Okay. Tanong, ano ba ang nationality ni Bulos dito na tinutukoy sa inyo? Today. So if they're people of Christianity or Jewish knowledge and whatnot, come on, culture now. They wouldn't be doing that. Let me hear other people's. I would like to hear other people. I was brought up in a Christian family as a Christian. I actually reverted to Islam, but I come from an English Christian background, and I think there's a difference between proper Christianity and westernized Christianity, if that makes sense. Yeah. Where Would there's been you obviously- agree? Would you? They've left over 20 it's books been out of the manipulated? Bible. 100%. They've left a lot out of it. Well, out of the Christianity or out of the Allah? Out of the English Bible. Yeah. Look, I've got the King James one. I've but got there's the whole 20 books. family. Yeah, There's 20 yeah. books been taken out of that. Yeah. So that's where I think it got sort of more distorted from. And before that, people obviously, like my mum and dad, they're massive into Christianity. They go to church and this and that. They still try and shove it down my throat and don't like that I've reverted to Islam and things like that. But these were my adopted parents as well. They're not my birth parents, but and I don't disagree with them. I don't argue with them, and just let them think what they want to think. Really, try and give them a bit of knowledge, and try not to argue with them and that. But there's been
certain things that's been left out. Like for one, he spoke Aramaic, whereas they don't even know that language. Yeah. And That's what I mean. Yeah, Aramaic it's been lost. Aramaic. It went Aramaic, and then it went to Greek. Aramaic. And Yeah. The Aramaic word for God is Allah. yeah, So if you go back and you put two and two together, there's a reason why he was given over to be silenced. I don't think he was finished in his message. No, I don't think so. And that's why I think it was us, was our Chuckaba. And what, you know, I mean, by army or not, you know, so I Definitely understand where you come from, because I think there's a whole lot more messages that never got played out. But I think there's a message within that message. Yeah. You And I think see that it we right. could learn a lot from your people. I know, and I think you can too. And I think this is where we're really attacking each other. Yeah. You know, look, I tried to jump onto Lone Wolf, and there was Gucci. oh You my know? god, And yeah, I got caught elbow straight out and yeah, blocked. she's an embarrassment, honestly. Like, No, I don't want to blame. I don't want to pull Gucci out, because if you keep doing that with Gucci, I can understand what her pain and her anger, and I can understand Lone Wolf's Palestine. I can understand that. That's one thing I think other countries do not understand. And I think why people might attack Kenzo in that sense, where we Kanga and all that thing. It's the thing is, we're still learning. Look, I've got to learn that, because I've got to change this for my children. All right, they're going to be my next generation. I'm the third, and that's why I understand where Kanga comes from, because Kanga comes from, and I really listen to people's word. Kanga comes from, and he said descent. So when he said descent, I subbed that, because when it comes to the line of stolen gen, look, I'm third gen when it comes up here. So I'm that eugenics level when it comes to white blood, where they got taken away, half caste, and that quarter caste, and so I come from that level. I'm third gen. So when Kangas said descent, no, I subbed him. I'm not going to jump and get gully with them and whatnot. That he should learn. No, I understood him. what do you mean? What do you mean, subby him? What is that? What do you mean? What is that? What is that? Subby means understand. I'm with him. I'm learning what he's saying. Oh, okay. I Yeah. sabby. I sabby with that, what you're saying. You know? But yeah, so I understood him, because that's one thing when my mother said to me, well, why did I had you with your father? So you can blend in this world. I don't want you looking like me. Well, maybe I wanted to look like you, Mum. I don't want to look like my dad, who was a German fella. My dad's German, but I love my German heritage. Okay? My boys love their German heritage more, where they're real right up there with adult. They're with that mustache man. Yeah. I got 5 boys. So and not all my boys are right there. I got 2 of them that's right there mustache. All the rest are right there with their black fella side. But I've got to learn each within all my kids. That's how it is with a mother. And I think, and look, I've gone through DV. I sorry what my ex went through. But I sorry what I went through, and he knows. You want to come with me? Well, you come back to my family, comes in Alice Springs to Tender Creek, because they won't not put up with it. No, we were with a spear in him. But we didn't suffer that when we got grown up here in Darwin and whatnot. It wasn't like that when you're under assimilation. Okay, so I've grown up with my assimilated people, and I've grown up with my traditional people. And people don't see that in the Australia, especially in the territory, because it's not portrayed out to use how it should be, because that's what we're going through. We don't know. We're just starting to learn all of this whole technology and that. But at the same time, we just want to put in a good, because I can see the attackness, how everybody attacks each other, you know? Yeah, like, so I mean, look, so like, you know how you're giving us an insight on everything, right? You know, like obviously you're gonna have people who criticize, but like you got people who want to learn and understand the culture, right?
every time I've gone to ask someone, they're like, no, we can't tell you. You got to go sit with the elders. We can't tell you. We can't tell you. Like, what's up with that? Because like, I'm We honestly, can tell you to a point, but there's a point we can't talk about. And that's why we invite you. Come around, sit down. We can tell you can't yuck eye to a certain. I've been Other than wanting to that, do if that. you, hey brother, So I've been wanting to do that. Come and sit down and actually talk about things and see what you know the whole heritage and the whole culture is all about. yeah. and that'd be nice. That's all we want. But the thing is, we're just scared now because we feel like everybody's stealing a lot of our knowledge. And Yeah. it's like it's decorated to this whole next 100 year when it comes to this next Jewish Ashkenazis morning, you know? That's how it's like what the fuck's Yeah, going true. on? I think You the know, world's so- just become too materialistic, too monetized, and too divided. And I think Yeah, technology has had a big part to play in that as well. And we've got our wars up here. We've really got our wars, but at the same time, our mob are selling it out, and you got this clash at each other. This, you know, and it's causing conflict. But I think if we don't have these if we do not have these conversations, because our kids is just so, you know, Can I show you some stuff that some of the brothers made for me? This is what while I was locked up. It's pretty cool. I'll show you in a sec. You just keep going. if you might learn our law up here, learn the law of Australia. I think. Look, I grew up going down to New South Wales. I love New South Wales. I think it's the best place. Yeah, it's awesome. But I did my UNSW down there. I'm over on Wajok country in south of Boorloo, so Western Australia. And my kids, I got kids. They were Wiradjuri kids. So I love to hear butterfly. Butterflies Wiradjuri, any guys? What's that? Butterfly Wiradjuri. Oh yeah. Yeah, my youngest kids are Wiradjuri. Oh, But yeah. I grew up there, you know. Well, we never knew as when I used to go down there, they used to call themselves Koori. We grew up with our nations up here. So we grew up, I done my law. So we grew up our nations. So when I used to go down there as a kid, they used to only call themselves Kooris. Yeah. Okay? We never heard about them having their nations. And I'm not being disrespectful to Yeah. my brothers and sisters down there. Okay, so I never grew up with that. When I was down there, they thought, you know, oh, you anti-mob think you're fucking deadly. Like, yeah, and what? And what? Because I said, tell them, don't chuck your rubbish on the ground, pick that cunt up. Hey, you want to tell about other people who don't want to, you know, look after our country when you're chucking your rubbish on the ground. Oh, you fucking anti-mob think you're deadly. Fucking oath we are. We're good. You know, like, God, like, if we're not deadly, you're not deadly. We all got to be deadly. You know? So we used to have a clash down there. Look, my uncle's Harold Thomas. He did the Aboriginal flag. And a lot of people, you know, the uncle never did this and this and that. Like, I've heard stories, but, you know, my uncle was the only one who went and got up and took it to the fucking and got it registered. So, you know, look, we can go tit for tat. All right? And I'm not saying a lot of bad things. Look, there's a lot of things I wish my uncle might have done differently. Whatnot. We all done differently. Aren't we always looking back? But I got to say, I do love how it comes with Malcolm X. He really stood up with your religion, with the Muslims. Yeah. And Malcolm X, when it come with his words, I cannot deny Malcolm X's words, eh? No, he knew definitely. Some of the art the brothers made. Yeah. That's Jarwin. Which one? Where you got that from, brother? This is some of the brothers made it for me while we were locked up together. Oh shit! Really, La Perouse? Yeah, look at that. Look at this. Look how much detail and like little. Yeah, that is gorgeous. Oh, see, we're Hutchins people up here,
Albert Nambajira, that's my grandfather's country. He did the patties for the Queen. Yeah. And my other grandfather, Darby, yeah. Yeah, so I come from two lines. But that's nice, very nice. Yeah, I was offered $900 for each one of these. I told them, get fucked. Now hold those, keep holding them. Oh, they're Yeah. only, okay, so that's just a bit of a bigger than A4 on that one. Oh, this That's is talent huge. right there. Yeah, look at this. That's an pure eagle talent. dream. See, I'm not eagle. Wow. I'm warrigal. I'm I'm rock wallaby. It's grab. Yeah. Oh, look at that. cool. Look at oh, fucking hell. That's a snake in that. Go back, brother. Oh, I didn't realize the face in that too. That's a fucking yeah. Yeah, that's a that's a snake in that. And there's a face. Can you go down on that one to another eagle? Can you go down? There was a face. Yeah. No man in that. Ooh, like Clever Man. Oh, fuck that. That's a Clever Man one. Be That's careful cool. with that painting. Oh, yeah? Yeah. That's a serpent with a Clever Man in it. Yeah, I like this one too. Oh, the hands there, man. It's all canvas too, so it's all, it's proper. Yeah. So you've got hands down below. Oh, fuck. Go close on those hands. Oh. Alright. I like how they did the hands, those little baby hands. That's little proper little hands, isn't he? Oh, look at that little like so. Oh, fucking hell. It's all. I'm gonna say, yeah, wow. But it's the light that kind of. Oh, it's giving me goosebumps. I gotta just really. Oh, fucking Yeah. hell. Sorry. That's proper Yeah, that's, art right there. It's like the amount of time it took for them to make this, and then the brothers because we got real close, and one of the brothers we just. It was him who pretty much said to me there was we got to a point where he just couldn't tell me anymore, and I'm like, come on, man, why can't you tell me, He's like, man, you got to go to the elders. I can't tell you. I was like, oh, you don't even know, and he's like, no, I know, but I can't tell you. Apparently, he's not allowed or something. I don't know what. And then even some of the people on here, I asked them, I'm nah, we can't. Maybe they're worried that they're worried that someone will take the idea or whatever it is, Oh, no, we can't. Of course, that on here. Because everybody's jumping in every that. But no. This is where Western thing needs to start learning. Sound like we got salt and desert people. We respect that. And then misconstrue that. That's like black and white. Like young and old. But sound like we have respect when it comes to our young and old. Yeah. And they misconstrue that. Because they're young and not listen to elders because that's where he comes in Western society. Same like your culture. Really? What's that? Where your young don't respect the elders. Yeah. Because of Western society, Yeah, that's right. But I feel like we've still got a hold of ours. Do you know what I mean? We haven't lost them to, And I understand that. Yeah. I understand how you've got more things. But same times you feel like yours is getting more radical than that. Yeah, look, I do feel like we are. Not yours is getting more radical than that. Yeah, look, I do feel like we are. Not I'm like, yeah, fucking give them to the Manaj, because everybody knows they might portray that up there,
but that fucking Alice Springs 2020, you know, like, oh, look at all these Wadeye mob giving it to this police. But you don't know the history of what the police have done at Wadeye, you know? You don't know the history of why there's family gangs. You don't know the history. And this is where I think the rest of Australia really needs to open their fucking eyes up before jumping on thinking, oh, you black cunts need to listen to these police. No, fuck the police. The police have done fucking the worst shit up here and not have anything pulled up on them because they're just killing our people and never been pulled up on it. So fuck the police. Yeah. You know that whole term radical, right? That what everyone needs to know is once a person gets to that point, they actually fall and do like heinous crimes, right? They fall out of the fold of Islam. You know, like they're no longer you know under the banner because you know you're sinning now. You know. So I understand, and you will pull your mob up, innit? yeah, of course. I mean, look, like our mosques when it came to when the ISIS guys, you know, were doing their thing. Well, they made an announcement. Hey, if anyone's affiliated to these people or have anything to do with these people, don't bring them here or don't come here. You're not welcome here. You know, so they've outcasted them because you know they've got to that point where they're corrupted in the mind. You know. No, but that's why I like with you, and I like with T in 211, and even Abu Asha Yeah. and Salamanca. So you can feel that kind of relationship from you guys. You know, they're usually the only guys that of Muslim kind of thing they don't know, especially on TikTok. I know Butterfly. You know, Butterfly's our own girl, and Yeah. Katina, and you know, Aisha might get me really wild sometimes, but she loves her Muslim faith. You know what I mean? But I understand because yeah, like I've grown up as you know, family Christians, Protestants, and whatnot. And I just can never savvy that. But then I learned coming on TikTok and learning more about the Muslim side and how. But I can understand that a bit more, considering learning because my own cousins do jail and whatnot up here in the NT. A lot of my cousins went through that and coming out like RA and look, they were doing better in their ways and they were praying and everything, but then they stopped doing that because, you know, other, you know, cultural things come into play and distract, yeah. And that where it comes out to the real world. You know, it's different when you're in jail, you know. But, yeah, you know, so up north, down south, east and west, and man, woman, you know, black and white, young and old. That's how it is in our Chuggawa, you know, but same time learning it when it comes to other religion and cultures, considering we were raised around them, it's just, yeah. And then when, yeah. So a lot of the Murray boys, like when I'd pray, you'd get the real spiritual ones or the ones that was, you know, and they'd come ask questions and they're like, man, you know, we'd get a sense of feeling when you were doing that. And I never once like spoke to them to try and convert them. They were intrigued. They're like, man, what is that peace that you had about you, you know, because everyone else, you know, that everyone else was tense, you know, and they'd come up to me while I was praying or praying with one of the boys and they're like, man, what is that peace feeling that like they were talking about feelings and I'm like, bro, I don't know what you're saying. I don't know what you're saying. I don't what feeling are you talking about? He goes, No, when I was coming. I understand where you come from because when it comes to Christianity or the church and whatnot, you only get a couple of hours charge and you feel good. Come into church Sunday morning, or you get a couple of hours. And then they get on the piss and whatnot to the rest of the day with the barbecue and whatnot. You won't get dedication. You got 5 hours, 5 times where you pray. You know what I mean? There's a lot more. You know, it's like 6, 7 and whatnot. It's different. Yeah.
It's two different things. So when you raise one, then you learn, okay. And when you come from one thing and we raise, oh, no, 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 especially from your intergenerational trauma family and you're assimilated and this is not working this way, so you go through all of that. Like I went through that as myself, you know, but I could never do the burqa thing, like. Yeah, that's a woman's choice. That's not. But No, I Kasabi, I can understand your mother's yeah. religion and No, but story. it's not even. It's not something that. It's like everyone says, oh, men oppress their wives for them to do this. A man cannot ask. I mean, his a sister now. She can tell you, like, Malak, Assalamu alaikum, how are you? Assalamu alaikum, guys. How's everyone? Oh, you got Malak. We got Malak up here. That's our part of our country up here in our Northern Territory. Malak. So when I was looking at that, I was like, hey, look at she from Blackfella country. And then yeah. But when you're saying that, brother, look, I come from a line, look, I'm Aliwa, I'm Lulcha. So when it comes to us women, my husband's, my sisters are his wives. My husband passed. I'm from one, then I can get as many husbands I want. Yeah. Okay, so that's what I say I sabi and understand you because So, sorry, just going back to the burqa, that's actually not part of our religion. It's not an obligation. Our religion doesn't state that you need to wear burqa. In fact, when we're praying, we can't wear a burqa when we're praying. So it's just like Allah never said, God never said to wear a burqa. I didn't know that, sis. So thank you for sharing. That's something where, I guess where Pauline's really making a big represent. Something where, represent. You know, in the burqa, I actually don't blame her. I don't blame her in regards to the burqa. It's Okay, not going to make you tell less me. of a Muslim if, sorry, what were you going to Okay, say? yeah. Okay, so, all right. So how do you men feel about that? No, I really love to hear the woman say that, but how do you men feel that? 5 AD, Tatarso 67 CA, no? So kung titingnan natin yung estimated doon sa ni Jesucristo, kasi nga wala talagang batayan na December 25, no? Estimated lamang po. So napakalayo eh. Oo, para pagitan nga ho nila 30 to 40 yung apostol si Pablo. So wala na po yung mga na yun, no? Kasi nga nung mawala na si Jesucristo doon, hindi na nga nagsugo ang Allah doon sa mga pamayanan ng mga Antioquia. Na ang sumunod na talaga na isugo doon ay ang propeta Muhammad. No, kasi nga sinabi doon sa 28 ng aya ng Surah Yasin, hindi na kami nagsugo ng sugo mula sa kanilang lahi sa kanilang pamayanan. So wala na, no? So hindi po 'yun tinatawag na sugo na mismo ang Allah nagsugo, hindi 'yun ay mga hawaryo na o tagatulong lamang. So kung makikita natin yung sa Maon doon at saka yung Yohanna, nagtuturo po sila doon ng tauhid. Isang Diyos. Eh kung si Bulos, hindi pwede yun na tinatawag mong Pablo. Kasi nga iba ang katuruan ni Pablo sa katuruan ng dalawang nasugo. Hindi pwedeng magkasalungat yun, di ba? Kaya nga hindi mo pwedeng i-claim yun. Oo. Na sila yun. Kasi nga, kung talagang si Pablo ngayon, bakit hindi namin tatanggapin? Kung yun ang sabi ng mga scholar. Eh ngayon, pinipilit mo kung saan taga saan ba ito? Maraming mga agam-agam na ito ay taga Roma, pero hindi sinabi na taga Tarso. Pero ang pinakamalapit na pinag-aaralan dito ay isang lalaking Romano. Oo. Kaya nga hindi ko sinasabi na taga Roma kasi wala rin katiyakan kung taga Roma dahil pinag-aaralan pa yun. Kung taga Roma ba itong Bulos. Pero napakalayo, taga Tarso yung kiniklaim ninyo. Diba mga kapatid? Oo. Ngayon,
kung titingnan natin yung mga aral, ang dalawang ano na yun ay nagtuturo ng tauhid, isa lamang ang Diyos. Ngunit pagdating ni Pablo, nagtuturo ng tatlong Diyos, Santissima Trinidad. So hindi ganon yung turo. So dapat, kung si Pablo ngayon, isang turo nila, kung ayon nga sa Biblia, umamin nga si Pablo ng pagkasugod sa kanya, hindi galing sa Panginoon. Oo, ayon po sa kalawang Korinto, sa versikulo 11 hanggang sa 17, no? Kapitulo 11, versikulo 17, so ang sabi niya, ang siya ay apostol na hindi, ang pagkasugod sa kanya, hindi galing sa Panginoon, o ang sinasabi niya, hindi galing sa Panginoon. So kita mo yun, opinion niya lamang yung sinasabi niya. Yung sinasabi doon, sugo. So umamin, so tatanggapin mo ba ang turo ng isang kamangmangan ayon kay Pablo? Sino bang nagtapsir ng mga ano nito? Pinagtanong-tanongan kung sino talaga. Kasi nga pinag-aaralan kung sino yan eh. Mismo ang mga mupasirin, nagsabi sila na hindi talaga yan ang Pablo ng Tarso sapagkat yan ay tinutukoy kung ito ba ay taga-Roma. Isang Romanong lalaki ang sinabi. Ngunit walang authentic kasi nga walang katiyakan kung taga-Roma, pero ang authentic talaga doon na inilabas nila hindi taga-Tarso, pero mas malapit na isang Romanong lalaki na mananampalataya. Opo. So hindi pwedeng i-claim si Pablo yun. Diba? So ngayon po mga kaibigan, no? So alhamdulillah at naitawid natin yung ito. Magandang Okay. So, yan. Dako na tayo sa conclusion. Yan po ang conclusion ni Bro James. Okay. Kalmel, 5 minutes. Unang-una, hirap na hirap siya sa pagtakocover kay Bulos at saka Paulo or Bulos, kay Paul at kay Bulos na iisa. Nagkakanda liko-liko yung kanyang katwira. No? Tinanong niya, hindi raw yun yung Paul na Tarsus, taga-Tarsus. Pero tanong ko yung Bulos kung taga saan, ultimo ko scholar nila, hindi nila alam. Alam naman, scholar mo, naiisa lang sila, ikaw lang ang hindi nakakaalam. Ayun na, meron ako retang mga kung gusto mo mag-google ka, makikita mo na ikaw ang mali. No? Makikita mo. Alam na mga scholar mo, naiisa lang yan na taga-Tarsus yan at iisang Paul at Bulos yan. At yung pinatranslate ko sa'yo, yung salitang Bulos, ang ginamit mo, Paulos. Latin yun. Hindi yun English. Sa English, Paul. Ayan, no? So, pag sinabing Paulus, Latin yun. Pag sinabing Bulos, Arabic yun. Pag sinabing Paul, English. Ayan, no? Dito natin nakikita na nagkakawindang-windang itong ating kaibigan sa pagtatakip, no? Tinanong ko na taga-Tarsus itong si Paul na nasa Biblia, yes. Pero ito yung Bulos na sarili nilang Quran, hindi nila alam kung taga saan. Hindi nila alam kung taga saan at anong taon itinanganak. Pati nilagay niya sa Biblia, hindi niyo naman pala kilala yung Bulos na yan na ipangatlong messenger na ipinadala. Pero kilala niya sa pangalang Bulos. Hindi niya alam kung ilang taon na yan at anong nationality niyan at no, hindi. No, kami alam namin lahat yung mga nandito sa Biblia. Sarili yung aklat, hindi niyo alam kung sino yung Bulos na yan na taga saan yan. No? Sabi mo, taga parts ng Syria, yung si Bulos. Yung tinanong kita, sabi mo pa nga, yung ay parts din ng Syria, yung Tarsus. Ito natin makikita, no? Nahuhuli na natin na deny pa rin at ilag pa rin ang ilag. No? Unang-una, hindi ako nagbigay ng talata. Hanggang sa matapos yung aming debate, hindi niya natibag yung mga talatang nilalatag ko, lahat yung patunay na pagiging apostol ni San Pablo. Wala siyang tinanong doon sa mga talatang nilatag ko. Ang ginawa niya, nilihis niya tungkol sa kautusan, kaligtasan, ganyan, magkaiba yung turo ni San Pablo at ni Jesus. Ano ba yung topic natin? Patutunayan mo, patutunayan ko ayon sa Biblia na si San Pablo ay tunay na apostol. Hindi tungkol sa kaligtasan na itinuturo ni Jesus at ni San Pablo. Malinaw, ikaw ang gumawa ng topic kung saan mo dinadala no? No?
Kaya di mo napansin, tinatawan-tawanan ka lang ni Brother Mel. Kasi out of topic ka na eh. Ni isang talata na nilatag ko, wala kang nagiba doon. Pero ikaw, yung mga scholar na nilatag ko, isabi mo, yes, tama sila. Pagkatapos i-deny mo. Eh dapat, sinabi mong mali para pag dininay mo, papabor sa'yo. Eh, nag-yes ka tapos i-deny mo, eh nagko-kontra-kontra ka. Ayan, no? Bro James, sana sa susunod, kung lalaban ka pa ng debate, eh dapat consistent yung sagot mo, hindi pa iba-iba. Para naman makatotohanan yung iyong pagtatakip, no? Yung sinabi ko nga kanina, na tunay ba? Pag sinabi ba yung tunay, understood ba na authentic to? Yes. Doon pa lang, puntos na yon na authentic na apostol si San Pablo dahil ang salitang tunay, ibig sabihin niyan ay authentic at genuine. Di ba? No? Yung bulos, ayaw mong i-translate na English na Paul, ang ginagamit mo, Paulus, Latin yun eh. Hindi ko na naman, sabi ko mamaya sa comment, titirahin ko yung Paulus na sinasabi niya, Paulus o Paulus. Latin po yun, hindi yun English. Ang English niyan, Paul. No? Maraming mga commentator nyo, mga tafsir, na yung Paul na yun ay taga-Tarsus. Walang iba kundi si San Pablo ng Biblia. No? So dito natin mapapatunayan na meron silang mga Bible scholar na pumapabor sa talagang apostles of Allah na binasa ko kanina kung sino nagtafsir na si Ibn Kathir na talagang apostles of Allah. No? At ganun din sa iba pa kay Ibn Ishaq, Yusuf Ali, na binanggit niya, mga batikang Bible scholar ng mga Islam yan. No? Pumapabor na yun din yun. At sabi pa nga doon sa isang Bible scholar ng kanilang Quran scholar nila, ang trabaho ng bulos na ito ay tent maker. Eh si Paul tent maker eh. Ayon sa Bible. Eh di, kilala siya ng inyong mga scholar. Ikaw hindi. Alam mo, 5 AD, nasa pagitan ng 5 AD. Tapos ilang taon yung gano'n, no? Nung na-crucified si Paul, nang na-crucified si Kristo, tatanong ko sana kung ilang taon si Paul noon eh, para titingnan natin kung talagang inaral mo. Kaso, naubusan na pala, last night tindigan na pala, no? No? At titingnan natin kung ilang taon lumitaw yung bulos doon sa Yasin ninyo, sa Surah Yasin ninyo. So, titingnan natin kung talagang magtutugma o hindi ang sagot mo doon, no? Diyan lang, naubusan na tayo, no? So, muli, maraming salamat at sa magandang debate na ating kapatid na si James. Sa susunod, Brother James, gagawa ka uli kung mayroon pa tayong second, third, fourth. Gumawa ka naman yung topic na pabor sa'yo. Huwag pabor sa akin. Kasi sa akin, pinatunayan ko ayon sa Biblia eh. No? Ayon sa Biblia. Ako naman ang magbibigay kung sakaling lalabanan mo, sino ang tunay na Diyos ayon sa Quran? Si Allah o si Jesus? Quran ha? Hindi sa Bible. At sa Quran. Yan po nagtatapos. Yan ang bibigay. Ako naman ang magbibigay. Okay, maraming salamat bro. Maraming salamat. Yan. At bigyan ko naman kayo ng 1 minute na pasasalamat para sa gabing ito. At mga programa, kung ano mang meron kayo. So, siguro, sino mauna? Ito na lang bro James. Pasasalamat ako bro. Na lang. Kamel. Sige, Kamel. Nagugutom na ako eh. Unang-una, salamat sa lahat ng mga nanonood sa PED TV channel. Sana bigyan mo kami, o kaya si Moda, padala mo ng link para ilagay namin sa aming bagong YouTube channel. Ilalagay niya rin, no? Salamat, no? Kahit putol-putol yan, walang problema dyan sa mga manonood, no? Salamat din kay Moda na nandito, na nakikinig. Salamat. At ganoon din kay Brother James at sa lahat ng mga nanonood, ang lahat ng kapurihan, kalwalatian ay para sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Muli, kung luluobin ng ala ninyo at ni James na yung ako naman ang magbibigay ng topic, sino ang tunay na Diyos ayon sa Quran? Si Allah o si Jesus? Ayan na. Ayan na. Ayan na, pabor na sa'yo. Kasi ang binigay mong topic, pabor sa akin, mayroon akong inilatag. No? Ako naman ang magbibigay ng pabor sa'yo. Sino ang tunay na Diyos ayon sa Quran? Si Allah o si Jesus? Ayan. Ayan ay i-set yan ni
ni Uncle Fred. Okay. Salamat, Uncle Fred. Salamat, No Uncle problem. Moda. Okay, sige. Bro James, 1 minute para salamat, programa at kung mayroon mang future debate. Okay, so, alhamdulillah, no? At unang-una po ako nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sa gabi ito ay naitawid naman po natin ang isa pong maginawang diskusyon po, no? So, pangalawa po ay ako po ay nagpapasalamat sa ating moderator, no? Sa patuloy po ng pagbibigay po ng oras po sa atin upang maitawid natin ang ating mga diskusyon po dito, no? So, gayon din po sa ating pong katunggalin, no? So, pumapatungkol po doon sa yun pong ano ninyo, hamon ninyo sa akin, accepted po yun. Oo, accepted po. Nakadepende po sa inyo kung kailan po i-sit yun, inshallah. No? Bukas! Bukas agad! Uncle Fred! Doon po sa ating mga manonood, no? So magandang gabi po sa inyo lahat. Kapayapaan po ang hatid po namin sa inyo. No? So ito po ay diskusyon lamang at wala pong personalan. Magandang gabi Amen. po. Okay, sige. Okay, thank Uncle you. Fred, bukas agad! Ayoko nang patagalin. Sige, pwede rin bukas. Kung okay kay Siguro po, hindi ako mapano bukas, bro. Nasa mga Sunday siguro ako, bro. Ha? Sa mga Sunday ako kasi meron din kasi kami Sunday. Kasi hindi ako pwede Sunday, brother. Next Marami week, Friday, akong gawa pwede. Sunday. So Ayoko Monday. patagalin eh. Ayoko. Gusto ko nga bukas. Gusto mo mamayang gabi. Pagkatapos natin, kakain lang tayo. hindi Hindi pa na muna ngayon, bro. Pero late na nasa tayo. mga Sunday kasi may lakad. Sige, okay. Sa ano siguro sige, para magbigay natin ng magandang pagkakataon sa Lunes sa 31. Ayan, holiday yun. Wala akong gawain nun. Kasi wala kaming Ayan, pwede. Lunes. Sa susunod na Lunes. Hindi yeah. sa Lunes. Sige po, Okay. sige. Okay, sige. Ganito rin oras, alas 7. Yung topic, patutunayan kung sinong affirmative, yung negative. Patutunayan na ayon sa Quran. Siya po, kasi siya nga po naggamon eh. Sa Okay. kanya kasi Okay, kayo po. Sa kanya kasi ayon sa Quran eh. Ako yung tututol. Kasi ayon sa Quran, di siya yung affirmative. Sige, okay. Sige. Okay, Ayan. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood Lunes dito. na, alas 7 ulit. Thank you. Kasi ako pwede, kahit pagkatapos kong kumain, debate ulit tayo. Walang problema sa akin eh. Okay, ang ano siguro bro, pareho tayong affirmative eh. Sa ano na yun? Di ikaw na mauna. Kasi ayon sa Quran, sinabi kong ayon sa Biblia, wala namang alas sa Biblia na mababasa, di ba? Sa Arabic na Bible, merong ala doon pag ginamit natin yan. Pero sa Bible natin na English na ginagamit niya, wala. Di pabor na naman sa akin yan. Kaya ginamit ko ayon sa Quran. Di ba? Kasi nga, kasi doon patutunayan. O ang kasi doon, tapos kapag kasi doon, patutunayan mo. So, magiging patutunayan ko, patutunayan natin, ayon sa Quran, sino ang tunay na Diyos, si Allah o si Jesucristo. So dalawa tayong maging affirmative. Pwede yan. Mauna ka nang magsasalaysay kasi Quran na ang gagamitin natin, hindi na yung Bible, di ba? Okay. Ako, hindi ako gagamit ng Bible, Quran lang. Di ba? Ngayon, pag gumamit ka ng Bible, ay wala na akong diferensya doon, ikaw na. Kasi ako, gagamit ako Quran eh. Ikaw, pag gumamit ka ng Bible, nasa iyo yung ano? Ha? Quran. Quran lang tayo. Apo. Quran lang. Sige. Kasi pag Bible, pabor sa akin na si tunay na Diyos si Kristo. Ano na lang, Quran na lang. Ayon sa Quran. Ayan, di ba? Ayan na. Okay, sige. Isaset ko ang banner tapos send ko sa inyo sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat po. At yan po nagtatapos. Ito po si Fred TV channel na nagsasabing to God be the glory. Amen. Okay, next time po. God bless us. Thank you. Salamat, Uncle Moda, Uncle James, at Uncle Fred. Salamat. God bless. Kakain na. Okay, so tulugan na.